Ngayon mga paps, sasagot tayo ng mga several question na related sa automatic or sa low gear, manual mode. Ito yung mga nakolek ko na mga question na possible na makakatulong din especially sa mga new driver or sa mga hindi pa masyadong experienced na driver kung paano ba gamitin yung manual mode, yung automatic nila So ito yung first question natin. Paano approach pag downhill? 2 and L lang ang meron. Okay, so kumbaga yung daw sa downhill daw paano daw yung approach niya kung 2 or L ang meron lang. Ayan, okay. So ganito yan. Yung 2 kasi, sabihin na natin yan yung second gear. And yung L, yan yung first gear. So kung ilalagay natin sa 2, possible na ang baba ng sasakyan natin is mga aabot yan ng mga 30 kph o 40 kph. Yan. So pag nilagay naman natin sa L, mga 20 kph yung baba niyan. Kumbaga, kahit hindi ka mamreno, nag-engine brake yung sasakyan, tapos ganun yung speed niya. Now, depende yan dun sa speed na gusto ninyo pag bumababa kayo. Kung gusto ninyo ng more control, medyo mabagal, so you can put on L. So mga 20 kph yung pagbaba niyan. Kumbaga, pag bumibili sa 20 kph, nagkakaroon na ng tinatawag na engine brake. Kumbaga, bumabagal na yung sasakyan. Although, kailangan mo pa rin alalayan ng preno yan, pero hindi ka na mamimreno ng mamimreno. So, depende yan dun sa kailangan mong speed sa pagbaba. So, syempre, mas recommended pa rin pag masyadong steep yung pababa, mas recommended na mabagal lang tayo para hindi naman tayo mag-overshoot or hindi naman masyadong kailanganin yung preno natin. Mas maganda yung control yung speed natin. So kung 2 or L lang yung available, so kung ang pagbaba ng sasakyan mo is sabihin na natin kahit more than 40 kph pa yung gusto mong speed, so okay ka na doon sa number 2. Pero kung kailangan mo ng mas mabagal, like mga 20 to 30 kph lang, so you can put on L. Okay? Then yun. Second question. Automatic ang car ko. Downhill and up or uphill. Ginagamit ko ang 3 shift or 2. Tama po ba? Ayan. So kumbaga sa uphill daw tsaka sa downhill, ang ginagamit niya is yung 2 at yung 3. Okay, ganito yan. Technically, wala namang problema Pero ito yung isang idea dyan sa mga may automatic dyan na merong 3 and 2 na nakikita kayo dyan sa may shifter ninyo. So pag nilagay nyo kasi yan sa number 3, ibig sabihin yung sasakyan ninyo, mag-gear yan from 1 to 3. Okay? So kumbaga, pwede maglaro yun doon sa 3 gear. Pag nilagay mo naman sa number 2 yan, ang lalaroin lang na gear niyan is yung first gear up to second gear. So kung may L naman, hanggang first gear lang siya. Kumbaga, nililimit ninyo yung cambio ng inyong sasakyan. So yan yung pinaka-idea niya. So halimbawa, dun sa uphill or downhill, kung gusto ninyo, kung sa tingin ninyo, kaya naman ng number 3, edi okay na yon. Now, kung sa tingin nyo, alanganin number 3, di ilagay nyo sa number 2 para mas malakas yung ahon niya. Okay? So yan lang yung pinaka-idea. So walang problema kung ano yung gusto nyo gamitin na gear. Kung match naman yung number 3, kumbaga tumatakbo yan ng mga 40 kph, kung match naman dun yung takbo mo, pababa or ahon, di okay na yun. So, pwede mo ilagay sa number 3. Kung sa tingin mo, kailangan mo mas mabagal pa, so ilagay mo sa number 2. Okay, then yun. Next question natin. Lahat ba ng automatic may manual mode? Unfortunately, hindi lahat. So, ang indication na may manual mode ang isang automatic is pag may nakita kayong letter M, then meron nakalagay dyan na plus and minus. Yan yung pinaka-indication na merong manual mode. Pag ang nakalagay lang dyan is may number, like doon sa shifter ninyo is nakalagay is L or B, ibig sabihin wala siyang manual mode. Okay? Then yun. Need po ba i-press ang brake bago magpalit sa manual mode? No, not necessary na mag-press tayo ng brake. Pero ang suggestion ko sa inyo, before you switch to manual mode, dapat mabagal lang yung speed niyo. Huwag naman yung tipong tumatakbo kayo ng 100 kph. At least sana, sabi nga sa manual, nasa control speed tayo. So sana mga around 60 kph lang tayo kung gusto natin mag-switch to manual mode. Okay. Then yun. B ang
B ba ang gagamitin sa ahon sa pababa? And Mirage yung kotse niya, no? Yes, sa pababa or paahon, kung ang nakalagay dyan is D tsaka B lang, kung sakali man na kailangan ninyo ng control sa pagbaba or malakas umahon, ilalagay nyo siya sa letter B. Yan yung pinaka yan yung parang first gear. And ang suggestion ko sa inyo before you switch to B, make sure lang na yung speed ng sasakyan ninyo is not more than 20 kph para at least hindi nyo ma-experience yung pag-downshape o yung engine brake na biglaan. So yan yung suggestion ko sa inyo. Kumbaga, hindi naman necessarily kailangan huminto, pero kailangan mabagal yung speed ninyo. Kung pwedeng nakahinto, pwedeng tumatakbo, pero pag tumatakbo, make sure lang na not more than 20 kph yung takbo natin. Para maiwasan nga natin yung tinatawag na engine brake kasi baka masubsob kayo bigla dyan. Okay? So yun yung suggestion ko sa inyo. Then yun, yun tayo sa last question, ano? Recommended ba mag-neutral pag downhill? Ito sa mga new driver, no? Kasi merong misconception talaga to na yun nga, nag-neutral pag downhill. Unfortunately, mali yun. Okay? Huwag kayong mag-neutral sa pababang kalsada. Kasi ang tendency niyan, lalong bumibilis ang sasakyan. So yan yung scenario dyan. So halimbawa, pag approach ninyo, nag-neutral kayo, mapapansin ninyo masyadong mabilis yung pagbaba. So ang tendency nun, gastado yung preno ninyo. So ang effect nun, pag nag-init yung preno, may tendency mag-slide yan. So hindi siya magiging effective. So ang suggestion ko sa inyo, pag kayo ay bumababa sa isang matarik na kalsada, especially sa mga matarik na kalsada, then mahabang pababa, it's either stay nyo sa drive or ilagay ninyo sa manual mode or ilagay nyo sa low gear niya, yung B or L, para control ninyo yung pagbaba ng sasakyan. Especially kung loaded kayo. Yan, kasi pag loaded tayo, syempre iba yung braking natin. Mas madiin compared dun sa medyo magaan yung sasakyan natin. So yan yung pinaka suggestion ko sa'yo. Huwag kayo mag-neutral. Okay, kasi sabi nila, hindi, makakatipid ako pag naka-neutral ako eh. Hindi, di totoo yun. So, dun sa sinasabi rin naman nila na mas mabagal bumaba, hindi rin totoo yun. Okay? So, huwag kayong mag-neutral. I think kung sakaling nag-exam kayo ng LTO, isa yan sa mga question And don't put on neutral. Kasi, ang isang scenario din dyan, what if kinailangan ninyong gamitin yung drive o bumilis. So, wala na kayong ito kasi isang issue dyan, Although ang mga automatic is matalino naman yan, okay? Pero may mga pagkakataon na pag tumatakbo kayo, nakadrive kayo, pinut nyo on neutral, then pinasok nyo ulit ang drive, may sudden, minsan may mga sudden parang engine brake na konti. At hindi yun safe, no? And pag nag-neutral din kasi kayo, so ang tendency niya bumabagal yan, so hindi kayo nagbe-brake kung mabilis yung sasakyan. So unfortunately, hindi may inform yung nasa likod ninyo na bumabagal na pala kayo kasi kumbaga hindi kayo na-membreno pero na-neutral ninyo. So kusang bumagal. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng mga idea with regards automatic. Salamat sa mga nag-question. I highly appreciate din. At sana nakakuha kayo ng mga idea. So yan, you can share this video especially sa mga new car owner dyan na gustong matuto sa kotse. Salamat sa mga nag-comment. And kung may mga question pa kayo na related sa automatic or sa kotse ninyo, just comment down below. Tingnan natin, baka masagot din natin yan. Salamat sa mga, pero pasensya na rin kung hindi ko makomentan lahat. Pero abang-abangan ninyo yung mga video kasi may mga pagkakataon na hindi ko nga nakokomentan pero nagagawan ko ng video.